Patupad ng bawas presyo ang LPG Marketers Association simula po bukas. 50 sentimo kada kilo magiging rollback sa LPG o katumbas ng 5 piso at 50 sentimo na bawas presyo sa kada 11 kilogram na tangke. Ayon sa LPG, may bunsod pa rin yan ang pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Isa rin sa mga balitang inaabahan kahapon ang announcement ni Pangulong Noynoy Aquino kung sino magiging bagong kalihim ng Department of Transportation and Communication. Walang iba po yan kundi ang kanyang katandem nung eleksyon si dating Senador Mar Rojas. Ayon kay Pinoy, may iba sana raw siyang ibibigay na posisyon kay Rojas. Ngunit dahil kailangan ng tao magpapatuloy ng reformang nasimulan sa DOTC, ito ang inalok niyang posisyon kay Mar. Nais daw ng Pangulo na maging prioridad ni Rojas sa kanyang pag-upo sa DOTC ang pagsaayos ng ilang problema gaya ng Piatco deal. Binigyan din ng kalayaan ng Pangulo si incoming Secretary Rojas na mamili ng kanyang mga tauhan sa DOTC at mga ahensyang nasa ilalim nito. Suportado naman ng ilang senador si Rojas bilang bagong kalihim ng DOTC at dati na siyang nagpakitang gilas bilang DTI Secretary sa Administrasyong Estrada at maging sa Arroyo. At mamaya, abangan niyo po mga kawan-on natin sa unang balita ang bagong kalihim ng DOTC incoming Secretary Mar Rojas. Kung darating. Siyempre ganoon eh. Abangan kung darating. Happy mo nga naman siya masaya sa kanyang bagong posisyon. Well, Mahirap, no? Mahirap ang kanyang trabaho. alam mo, tingnan mo, ilang beses nang bibigay. Una, binigay niya yung presidency. Ngayon, binigay naman niya yung chief of staff. Diba? Kaya tuntua yung mga iba ron eh. Kasi siguro sa isip ni Mar, kaya sa makigulo ako dyan, Eto na lang. dito na lang ako at may gulo pa rito. Kaya, mamaya tanong natin siya kung how do you solve the problem like Virginia? Hindi kasi Bumalik sinabi na ba ng sa pwesto? Hindi, June 19. Sinabi ng Pangulo kahapon kasi na parang tapos na raw yung parusa. Yung leave. Suspension. So, pwede na. Hindi suspension eh. Nag-leave. Leave. Paano yung Hindi suspension niya? sinuspindi. Kumbaga, VL lang yon. Vacation leave. How do you solve the problem? Eh, tuloy niya, yung suspension niya, kailangan niya Kaya kung tutuloy niya yung reforma, ang sinasabi nga ng mga taga-DOTC, mga nag-resign, huwag nang ibalik. Kasi may rekomendasyon. Oo nga. So, Sana. makikita natin kung ano Kung magiging action ni Senator Mar. Kung may marching order, sino ang malakas? At yung political will, di ba? Ito siyempre. Kasi meron ng ano eh, may pending. Ipatupad yun dahil nagmumakanta nga DOJ, imbisiga na imbisiga. Oo. Tapos hindi naman Kasi mga na-actionan. kabarilan eh, hindi naman pala, di ba? Alright, samantala, in-inspeksyon ng mga miyembro ng House Committee on Justice ang maximum security compound ng New Bilibid Prison. At dito nabisto ng komite ang ilang irregularidad sa loob ng kulungan. Gaya na lamang ng mga ipinatayong kubol na mismong mga inmate po ang nagpagawa. Nang pasukin ng mga kongresista ang mga kwarto, napansin nilang hindi lamang nakalock ang doorknob nito, meron pang padlock na naging dahilan kung bakit pwersahan itong binuksan. At sa kanilang pagpasok sa mga kubol, tumambad sa kanila na halos kumpleto sa mga gamit ang mga ito tulad na lang ng electric fan at may sarili pang CR. May mga kubol din na nakitaan ng mga porn DVD at DVD ng Prison Break, isang TV series sa Amerika tungkol sa pagpuga sa kulungan. Isa namang Chinese national ang napag-alamang tumitira sa isa pang kubol. Malayo sa mga siksikang selda kung saan ipinagkakasya ang mga preso sa bilang na doble o higit pa sa kapasidad nito. Kaya naman dahil sa pagkakadiskubre ng marangyang pamumuhay ng ilang preso sa mga kubol, agad iniutos ni Justice Secretary Laila De Lima ang pagbabaklas sa mga ito. Pinag-aaralan na rin ng kalihim ang malawakang balasahan sa Bureau of Corrections. Malabo yan, riot yan. Eh, di ba sabi ni Secretary De Lima, dapat today? Malabo yan? Eh, kita mo, solid. Eh, yung isang kubol, para pang mot-mot. may mga salamin yun. Hindi, Oo kung nga, paano bakit yun, yun di ba? Yung yun? salamin para kunwari mas malaki. Di ba ganun yun, Ganun yung ba yun? effect? Oo, di ba sa mga apartment na Dati na maliit? kasi nangyayari yan eh. Tawag niya, hindi naman kubul yan, kubunggalo yan eh. Hindi, tsaka parang pinapakita talaga yung realidad na kapag may pera ka, kakaangat ka talaga. Hindi Drug lord ba yung isang kalakasan. Chinese? Drug lord. Halos lahat, drug dealers, drug lords. Tamo, meron pa siyang sariling kusina. Eh, kaya pala hindi natin mahuli sa labas, nandun na kanilang drug den. Yan na, operasyon nila eh, dyan eh. Ayan Diba na, sabi oh. nga ni Secretary De Lima,
May cellphone yan. Nagkakalagayan pa ng 3 to 5 million pesos para ilipat yung mga Kasama? kasama Marangya, nila sa from Marangya, another ano, penitentiary para mapunta Doon. dyan para tuloy ang operasyon. Wow, believe it diba? or not. Ayan. Sana silipin nila pati ibang kulungan o baka hindi lang bilibid yung ganyan. Di ba sabi ni Congressman Rodriguez, pati sa Davao, Oo. ibang lugar dapat silipin din. Hindi kasi Nakakagulat. ano yan, matagal na sistema yan eh. Actually, sabi nga ng Matagal mga na yan. taga-Bucor, di ba? Parang Eh, di sabi... ba si Halusos lang nung araw, ganun, ganyan na rin eh. Dapat lahat pantay-pantay. Pagdating Ay, sa malabo. Oo, Malabo kaya ba? nga, kung ito Eto ba, magugulat ka, nabanggit ba ang mga bantay niya at may hawak na susi niyan, bilanggo? Ayun, bilanggo. Sila-sila Bilanggo din. Pag pumunta ka ng kulungan, di ba? Magandang umaga po, mga bilanggo yan. Bilanggo, oo. At ang nakakagulat, ang sabi ng Bucor, mabuti pa raw yung may ganung klaseng sistema para sila daw natatakot kasi yung Bucor, hindi raw nila kayang i-monitor na mag-isa. Aminado sila oo eh. nga eh. Kasi may pera sila, so Oo. kaya nila. Oo. Hindi ba dapat nga pantay-pantayan lahat ng Kaya nga nasa kulungan eh, diba? Exactly. Parang May mga normal- ginawa sila kaya sila napunta doon. Kaya wala, maraming bilanggo, ayaw na lumabas. Ang ganda, ang sarap ng buhay pala sa loob. O libre. Libre Oo. naman eh. Ito naman po, sa ibang balita, kayamanan ng pamilya Ampatuan, pinatawag po ng freeze order ng Court of Appeals. Kahapon, inilabas na ang 20-day freeze order sa assets at accounts ng mga Ampatuan at kabilang dito ang assets sina Andal Ampatuan Sr. at Zaldi Ampatuan. May basehan daw para maniwalang ginamit ang mga ito sa mga gawaing iligal kaya pinapura ng Court of Appeals Special Second Division. Una nang naghain ng freeze order sa accounts ng Ampatuan ng Anti-Money Laundering Council o AMLC o AMLAC. At ayon sa Commission on Audit Report na sinama na AMLAC sa kanilang petisyon, may 2.6 billion pesos na pondo umano ang Office of the Regional Governor sa ilalim ng pamuno ni Zaldi Ampatuan ang hindi nagamit ng wasto. At ayon pa rito, may mga transaksyon din na ginamitan ng pasipikadong dokumento na abot umano ng 1 billion pesos. Sa lifestyle check din sa mga Ampatuan, lumalabas ng ari-arian ng mga ito ay hindi tugma sa kanilang lehitimong sweldo. Di kumpiskayin na rin yan, tapos yung mga kalap na pera, ibigay na at paghati-hatian doon sa mga biktima. Pasadaran natin ang mga maksyong balita sa mga ginto. Narito po ang ating Ronda Reports. Nilusog po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang magkakahiwalay na lugar sa loob ng Laperal Compound sa Makati kahapon. Bago pa man raw kasi masunog at tuluyang mademolish ang naturang lugar, minomonitor na raw nila ang Laperal na umano'y pinagkukutaan ng mga drug pusher. Naging mahirap ang pagpasok ng mga operatiba sa lugar dahil sa sikip ng mga iskinita papunta sa pakay ng operasyon. Matapos ang clearing operations, nahuli ang 3 suspect na kabilang sa order of battle ng grupo. Bukod sa mga sachet, naging shabu at iba pang ebidensya magpapatunay na sangkot ang mga ito sa illegal drug trade sa lugar. Isang baril din ang nakuha sa suspect. Isang minor de edad naman ang nahulihan umano ng drug paraphernalia. Samantala, nagkarambola ang 4 na sasakyan sa panulukan ng Araneta Avenue at Amoranto sa Quezon City kagabi. Ang sanhi na aksidente, hindi pagsunod sa traffic light. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Igan na buwaabot nga sa 4 na sakyan na nasangkot sa isang karambola dyan sa may panulukan ng Araneta Avenue at Amoranto Senior. Dakong alas 10 kagabi. Una nagkasalpukan ang isang SUV at isang van. Sa lakas ng salpukan, tumalsik ang turang SUV at sumalpok sa isa pang paparating na kotse na tumalsik naman at bumangga sa isa pang van. Ang dahilan, Igan, hindi pagsunod sa ilaw pantrapiko. Sa kabutihang palad, Igan, ay wala namang nasaktan sa insidente at nagkasundo naman ang mga driver na banggang sasakyan na magkasundo na lamang at mag-areglo at hindi na sila magdedemandahan pa. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Narito na po iba pang mahalagang impormasyon at hindi na Susie at Lynn. Maraming salamat sa iyo, Igan. At balita naman mula sa Tabuk, Kalinga Province, na antala ang programa ng isang komentarista sa radyo doon nang sugurin umano siya ni Kalinga Governor Josel Baa. Kitang-kita sa video ang pagkagulat ng DZRK commentator Jerome Tabanganay nang biglang pumasok sa butang isang grupo ng kalalakihan kabilang na ang governor. Ayan, ilang sandali lang ay lumapit ang governor kay Tabanganay at saka hinablot ang mikropono. Ayon sa kwento ni Tabanganay, pinukpok umano siya ni Baak sa bibig gamit ang mikropono. Sa galit ng komentarista, agad niyang inanunsyo sa kanyang mga tagapakinig ang pag-atake umano sa kanya ng gobernador ng probinsya. Ngunit maring itinanggi ni Baak sa GMA News na pinupok